Magandang araw po sa ating lahat. Sir, ma'am, ako po si CS Bugaw Miki, 25 years old po, Tanudan, Kalinga. Ako po ay pang 5 sa 7 na magkakapatid. Napagtapos po ako ng pag-aaral ng Bachelor of Education, major in Mathematics. Nag-aral ako sa Olongapo City sa tulong ng aking tita at tito at ang aking scholarship. Nag-apply din ako sa aking scholarship para matulungan po ang aking pag-aaral. Dahil sa background ng aking family, hindi po nila kayang pagsabay-sabay na pag-aralin kami. Sapagkat sa panahon na iyon, kami po ay 3 sa college. Kaya nahihirapan po ang aming mga magulang. Sapagkat ang aking ama ay isang farmer at ang aking ina ay may maliit lamang na sari-sari store. Kaya hindi po sapat ang kanilang income pang araw-araw. Ako po ngayon ay CS, isa po akong CS ngayon. Kaya isa pong malaking bagay at tulong po ito sa aming pamilya. Thankful po ako dahil isa po akong napili na mag-training dito, lalo na dito sa Scout Ranger unit po. Dahil pangatlong apply ko na rin po ito at dito lang po ako nag-apply dahil alam ko po sa sarili ko na makakaya ko at magagawa ko ang best ko para sa pangarap ko at para sa family ko. Dahil sa pangatlong apply ko po na yon, nahirapan po ako dahil sa una pa lang ay iba kasi ang standard ng Scout Ranger course, ay Scout Ranger unit. Kaya nahirapan po ako. Ngunit sa panahong nagdaan, ito po ay aking pinaghandaan. Kaya masabi ko po na ito ay privilege ko dahil nagawa ko naman po at na kaya ko ang standard nila para makapasok po. At sa 3 beses ko po yun na pag-apply, hindi ko po yun sinukuan dahil ito po ang pangarap ko. Nag-graduate po ako ng education pero yung puso ko talaga, yung puso ko iba yung tawag dito, iba yung hanap, iba yung gusto. Which is yung pagsusundalo. At dito yon. Sa dami-dami din ng unit na pwede kong pag-applyan, hindi ko din alam kung bakit dito pa ako na Scout Ranger unit na isa sa pinaka-elite na unit sa ating bansa. Kaya masasabi ko talagang destiny ko na to. Hindi ko sinukuan dahil alam ko para sa akin to. At masabi ko din na masaya ako ngayon. Kahit nahihirapan, masaya ako dahil natupad ko ang pangarap ko. Natupad ko ang pangarap ko na magiging sundalo. Ngayon, na nag-training ako, nahihirapan ako mag-adjust. Nahihirapan ako sa mga bagay-bagay. Dahil may mga times talaga na hindi nangyayari yun sa akin. Nung civilian po ako, may mga oras at panahon na nagsisi ako pero ito na yung pangarap ko. Hindi ko na pwedeng bitawan. Kasi binigay na sa akin ni Lord tong time na to para sa akin. At nahihirapan din ako sa pag-adjust kasi may mga oras at panahon na kagaya kanina sinabi ko po na hindi ko talaga nagagawa iyon, especially sa oras ng pagtulog, mga exercises, at iba pang activity na aming ginagawa. Hindi ko yun kinasanayan, lalo sa pagkain din. May oras lahat, may oras pagligo, may oras. Lalo na dito ko din naranasan maglinis ng CR na gamit ang katawan na hindi ko pa yun nagagawa nung civilian ako. Ngunit dahil sa pangarap, ginagawa ko kung anong sabi ng mga RI natin instructor namin, go lang ng go. Sabi nga nila, kung anong sinabi, go lang. Go and yes and yes and yes. Huwag mag-no. Dahil kung pangarap mo, yes ka ng yes. Kung di mo yun pangarap, no ka ng no. Kaya nagpasalamat din ako dahil nandyan din ang family ko na tumutulong din sa akin. Tumutulong na i-motivate ko ang sarili ko. Dahil sa kanila din nandito ako na lumalaban pa din kahit alam ko na may time talagang nahihirapan ako. Dahil biglaan yung pag-adjust ko, civilian tapos military. Masyadong mabilis ang facing niya para sa akin. Ngunit Iniisip ko kung bakit ako nandito. Iniisip ko ang simula
Yung dahilan kaya nandito ako, kaya hindi ko to bibitawan at aking ipaglalaban. Medyo may mga activities din na na-enjoy ko kahit papaano. Kagaya ng, kasi dati, hindi ko talaga alam mag-ano ng baril. Yun talaga yung nahihirapan ako. Dahil sa mga parts ng baril natatakot ako. Pero nung nag-activity kami ng pagbaklas, ganun, at pagbalik ng baril, doon ako nag-enjoy kasi lalo na pag may oras. Ayun, talagang na-enjoy ko siya. Kasi pabilisan yon, na-rattle ka, pero napagiti din ako na hindi ko akalain na gawa ko yun. Lalo na pagbaklas ng maliliit na parts ng baril. Kaya na-enjoy ko yun para sa part sa akin na yun yung activity talagang gustong-gusto ko. Then, may mga, hindi din natin maiwasan na may mga activity din na ayaw natin, kagaya nung, hindi naman sa ayaw, kundi minsan nahihirapan lang, ay hindi nahihirapan kasi nagagawa naman siya. Minsan tawag dito yung mga activities na less mong gustong gawin, kagaya ng Rebili kasi ang aga, 3:30 pa lang, dapat gising na kami. Tapos tulog namin, minsan umaabot pa ng 2 a.m. Tapos gising ka ng maaga. Minsan wala pang tulog, tapos Rebili na agad. Nung galing kang masi-masi ng hanggang madaling araw, tapos Rebili again, ibang instructor na naman. Doon ako nahihirapan kasi nung civilian ako, maganong oras pang sarap pa ng tulog. Pero ngayon, sige, masi-masi, tapos may rucksack pa pag jogging ng madaling araw, yung pag-Rebili namin. Yung gano'n, nahihirapan yung katawan ko mag-adjust minsan. Pero ngayon, na pinipil ko na lang, ini-enjoy ko na lang kasi ito yung pangarap ko eh. Pag pangarap mo talaga, hindi ko mahihirapan pag ini-enjoy mo. Kaya ini-enjoy ko kahit, kasi nung una talaga, naiinis ako. Naiinis ako na yun yung ginagawa namin kada madaling araw, gising ng maaga, mag-jogging, may rucksack pa, ilang kilos pa ng sand yun. Tapos may rifle din, ilang kilometer din tinatakbo namin. Pero ngayon, kahit pa paano nag-adjust na yung katawan ko, may pagbabago na. Nai-enjoy ko naman konti lang. Konti lang. At sa mga kabataan ngayon, masabi ko lang, sila yung kasi syempre kabataan pa, yung pag-asa ng bayan na sinasabi nila. Nasabi kong sila yung pag-asa ng bayan dahil in every generation, nag-iiba-iba. Dati, iba naman yung kinasanayan nila, yung talagang Pilipinang-Pilipina, lalo na sa mga babae. Pilipinang-Pilipina na kailangan ganito, maging maayos, kasuotan, pangalang, dun sa kasuotan, pananalita, pagkilos, ibang-iba sa henerasyon ngayon. Kaya masasabi ko na in every generation, paiba-iba yung attitude at pakikisama ng bawat isa. Kaya nag-a-adjust yung tawag dito, nag-a-adjust ang bawat isa. Kaya naiging hindi naman lagi na pag yung leader ka nung kabataan mo, maiging leader ka din panghabang buhay habang ikaw ay tumanda na. And then, sa akin, hindi yon kasi iba naman yung generation mo sa generation ng kabataan ngayon. So, yung kabataan ngayon, sila yung nakikita ko na mag-lead sa atin kasi sila yung nakikita nila kung ano at kung ano yung nangyayari at mga adjustment na dapat gawin habang sila ay mga binata pa lamang at kailangan maging focus kasi yung mga magulang natin na oo, magbibigay sila ng guidance pero iba yung kinalakhan nila at kinalakhan ng mga kabataan ngayon. Yun lamang po at maraming salamat po. Magandang araw, ma'am and sir. Ako si CS Maricar Gamit, 25 taong gulang. Aking mga magulang ay sina Oscar Gamit at Maripe Gamit na simpleng may bahay. Ang trabaho ng aking ama ay isang magsasaka. Sobrang saya ko at proud ako na magsasaka ang aking ama. Kung saan binigay sa amin lahat na aming mga pangangailangan kasama ng aking nakababatang kapatid. At
Sobrang saya ko dahil sa tulong ng pagsasaka ng aking mga magulang ay nakapagtapos kami dalawang magkakapatid sa kolehiyo. Susumahin natin, napakahirap ng isang anak ng isang magsasaka. Subalit, dahil na rin sa sikap at pagtsatsaga ng aking mga magulang, matustusan ang aming pag-aaral. Sinaga nila kami, sinaga nila lahat ng hirap at pagod para lang makapagtapos kami ng pag-aaral. Ano nga ba ang kwento ng buhay ko? Bakit nga ba ako nagsundalo? Unang-una, bata pa lamang ako, gustong-gusto ko na at pangarap ko na maging isang sundalo upang makapagsilbi at matulungan ang bansa ko, makapagbigay ng serbisyo sa mga ibang sa mga kabataan, ganon din sa kapwa ko tao. Pangalawa, gusto ko rin magkaroon ng isang permanenteng trabaho na hindi ko iisipin kung saan manggagaling yung susunod na bukas para sa aking mga magulang at ganon din sa aking kapatid. At gusto ko rin maibalik lahat ng mga sakripisyo at pagod ng aking mga magulang simula nung kami ay pinag-aaral o simula nung bata pa lamang kami, na hindi sila nagbigay o nakapagsalita sa amin habang kami ay nag-aaral, at kahit na nahihirapan, nakikita namin silang nahihirapan habang kami ay nag-aaral sa kolehiyo. Kung saan talagang ginawa ng lahat ng aking mga magulang. Lahat-lahat ay kanilang ginawa. Nandun magkaroon pa kami ng utang sa ibang mga tao para lang makapagtapos kami ng pag-aaral. Hindi man kami yung tipo ng tao na nakukuha lahat ng kagustuhan, pero masaya ako na sila yung aking mga naging magulang, na handa na ibigay lahat ng sakripisyo sa kanilang mga buhay para sa aming dalawang magkakapatid. At masayang-masaya rin ako dahil dumating na rin sa punto na magtatapos na ang aking kapatid sa kolehiyo. Gaano nga ba kahirap ang pag-adjust bilang sa military? Gaano nga ba kahirap ang pag-adjust sa military hanggang sa civilian? Kung susumahin, napakahirap dahil lahat ng mga bagay na hindi ko nagagawa noon, nasa civilian ako. Hindi ko na siya nagagawa ngayon. Kung saan, sa oras, bawat galaw may oras. Bawat galaw, inoorasan ka. Kung saan, sa civilian, hindi ko yung nararanasan. Ultimo sa pagkain, higpit na higpit. Subalit, dahil nga sa pangarap mo, para sa pangarap mo, at para sa kagustuhan mo na matulungan ang mga magulang mo, gagawin mo ang lahat para dito. Ano nga ba ang training na nahirapan ako? Or ano nga ba yung pinaka-training na medyo nahirapan ako para makapag-adjust ako sa isang activity? Yung sigurong punto na binigla o nabigla yung aking katawan sa pagtakbo ng malayo. Ilang kilometro yung aming tinakbo. Subalit naging masaya naman ito dahil na rin sasama-sama kami ng bawat isa or mga naging kasama ko dito or naging kaklase ko sa sundalo. Naging malaki man yung adjustment ko sa ngayon, subalit nakikita ko naman na nagkakaroon na ng improvement yun dito. Nagkakaroon na ng konting pagbabago, nakakapag-adjust na. Dahil kung titignan natin, ito yung pinakamahirap na gawin, yung isa kang civilian patungo sa military attitude, na kailangan mo na i-attitude lahat ng bawat galaw mo. Kailangan naka-oras ang bawat galaw mo. Bawal kang pabagal-bagal, hindi sa kanakasanayan mo noon. Ganon din sa pagkilos at pagkain. Ano yung activities na gustong-gusto ko? Nasisiyahan ako at gustong-gusto kong ipagmalaki na yung activity ito ay yung palaging nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ang road run, kung saan masaya ako dahil napabilang ako sa mga tinatawag na Tamtax platoon. Kung saan kahit na maliliit man kami, hindi kami yung tipo ng isang platoon na nag-iiwanan. Andiyan alalayan kaming mga babae
Hindi man kami yung tipo na tao makasabay or makipagsabayan sa lakas ng mga lalaki. Ngunit kinakaya namin at pinipilit namin para lamang maibigay or ibigay man yung best namin. Subalit sila, hindi nila kami iniwan. Nandyan yung isang kaklase na magtatanong or hihingi ng hihingin yung aming barel o rucksack para lang hindi kami mahirapan. Yun ang pinakagustong-gusto ko sa lahat ng activity. Na nakikita ko yung unity ng team namin doon sa pagkakataon namin. Bakit nga ba kabataan ang kailangan na magsilbi para sa bayan? Siguro dahil una na rin, mas advance yung kanilang kaisipan. At kung titignan natin, tinatawag nga sila na kabataan ang pag-asa ng bayan. At sa pagkakataon na yon, nandun na rin yung paraan na mas nakakapagpahikayat or mas madalis silang makahikayat ng mga tao sa paligid nila. Ganun din, advance yung kanilang kaisipan dahil napapabilang sila sa bagong henerasyon or makabagong henerasyon na ang lahat ay naa-adapt, na nahihirapan na yung ilan sa mga may edad.